Tara, samahan niyo ako, mag-analyze tayo ngayon ng forex market. Kung ano magiging takbo ng forex market ngayon ng gold, Euro USD, and GBP USD this week. Let's go! Hey guys! Welcome sa ating panibagong trading video. Another day, another trade. So sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung magiging takbo ng gold, Euro USD, and GBP USD. And then sa video na to, di-discuss ko na rin sa inyo kung paano ako mag-analyze ng market. Okay? Gamit yung supply and demand, and at the same time, merong twist ng SMC or your smart money concept. Okay? Kung ikaw, bago ka pa lang dito sa channel natin, and then kung gusto mong matutunan kung paano makapag-start dito sa forex trading, meron pa akong ginawang tatlong training video, training series yon dito sa playlist. 1, 2, 3 po yung panoorin nyo po muna para at least maintindihan nyo po yung mga upcoming training videos natin. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin ngayon itong gold. Alright? So, ito guys, kapag bago ako mag-take ng entry, so una-una, actually every weekend nag-a-analyze na ako ng market para pagdating ng Monday, nag-aantay na lang ako ng confirmation. So ngayon, una, titingnan ko muna yung takbo ng market sa monthly time frame. So ito yon, letter M, okay? So ito yung mga time frames na ginagamit ko kapag nag-a-analyze ako ng market, okay? So dito, kung makikita natin sa monthly, napaka-bullish ng market. So doon sa past videos natin, diniscuss ko doon na possible na aakyat talaga si gold dito sa 4.4 or possible 4.5. Actually, malapit na ngang mahit yung take profit natin last time or yung analyzation natin last time na 4,400, di ba? Na level ng gold, okay? So, dito sa monthly time frame, bullish yung market, bababa tayo ng weekly para titignan natin kung ano yung makukuha nating confirmation. So, dito guys, kung mapapansin nyo, meron pa rin ditong maliit na fair value gap. Ito yan. Okay? So, ano yung fair value gap, guys? Kumbaga, ito yung gap sa pagitan ng tatlong candle. Okay? Ito 1, 2, and 3. Kung mapapansin mo, may bakante siya dito. Ayan. So, ito, hindi to nag-retrace back dito sa area na to. So, ang tawag natin dito is fair value gap. Now, mostly, binabalikan to ng market or ng price. Pero hindi all the time, okay? So katulad nito, yan, fair value gap to. Ayan. Okay? So ngayon, nakita natin ngayon yung takbo ng market dito sa weekly time frame, bababa tayo ng daily time frame. Titignan natin ngayon kung ano yung setup na meron, okay? So sa daily time frame, wala nang fair value gap. Ayan, so halos lahat fulfilled. Meron pala dito, ito, area na to. Ito. Ayan. Okay, so medyo malayo-layo na yan. So possible na si gold, yung momentum niya talaga magtutuloy-tuloy na yan. Alright? Pero, syempre, ang market, unpredictable. Okay? So ngayon sa daily time frame, actually guys, nung last Friday, after naming mag-meeting sa mga kaibigan ko, naka-take profit ako dito ng 1:3 or 1:4 dito sa gold. Right? So daily time frame, so ngayon, ang ginagawa ko dyan, ito, lalagyan ko yan ng Fibonacci tool. So, kumbaga, naglalagay ako ng level para at least titignan ko kung pag bumaba, di ba, diniscuss ko sa previous video natin na itong area na to sa taas, ito yan, ito yung tinatawag nating premium zone, and then sa baba, discount zone. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, di ba, itong presyo, tumaas siya dito, and then, bumaba pa rin siya dito. Okay? Kumbaga, binalikan niya pa rin yung movement na yon. Ito, okay? And then, sa 4-hour time frame, actually, nakabingwit ako dito ng entry setup. Okay? So, paano ko nakuha yon? So, dito, naglagay lang din ako dito ng Fibonacci tool sa area na to. Later on, guys, pag practice ka lang ng practice, ng supply and demand, and then yung smart money concepts, makikita nyo na yan along the way kung ano ba yung ibig kong sabihin. Okay? So ngayon, nung bumaba yung presyo dito, actually, nung Thursday ng gabi, Thursday to, yan, hindi ako naka-take profit dito kasi nagkaroon ako ng meeting. And then, nung bumaba, nag-antay ulit ako ng another confirmation dahil alam kong
Kumbaga malaki yung instinct ko na aakyat talaga siya. So nag-antay ako ng another confirmation. Siguro Friday na yun ng mga oras yun. Mga around 10 to 11 PM, okay? So nung naglagay ako dito ng Fibonacci tool, bumaba ako ng 1 hour time frame at tiningnan ko sa 30-minute and then 15-minute time frame. Actually, may kasamahan ako dito na nadali siya dun sa entry kasi ako nakabay ako, siya nag-sell. So dito nakapag-entry setup ako dito sa area na to. Ayan, nakabay ako. And then nung umakyat siya around ano ba yan? Roller. Okay? So mga 1:3. Yan. Nag-take profit na ako dito. Buti na lang nag-take profit ako kasi kung hindi, tingnan mo bumaba. Pero guys, dito sa analysis natin, ako kapag may nakita ulit akong confirmation bukas, katulad nito, daily time frame, 4-hour time frame, nag-set tayo dito ng setup, and then sa 15-minute or 5-minute, pag may nakita ulit akong confirmation dito sa area na to, okay, so ano yung confirmation na yon? Possible na maging ganito. Ganito lang naman yung confirmation na inantay ko, okay? So, magkaroon ng breakup structure and then magte-take ako dito ng entry. So, sa ngayon, yan yung magiging analyzation natin dito sa may gold, okay? So, possible na this week, aakyat talaga siya dito sa 4,375, 4,380 or doon sa 4,400 para i-take out itong liquidity swing high na to sa previous candle natin. Itong area na yan. Ito. I-zoom natin. Whoops. Zoom. Yan, itong area na to. Okay? So, possible na aakyat yung pressure dyan para i-take out nitong liquidity na to. Okay? So, titignan natin bukas kung ano yung magiging takbo. Pero, para sa akin, mag-aantay muna ako dito ng entry confirmation dito sa area na to, dito sa may discount zone na to. And then, kapag may nakita akong ganitong setup, magte-take ako ng entry dito. Okay? So for now, yan muna yung analyzation natin dito sa gold. Okay? So ang iti-take lang natin na entry is puro long positions or buy positions. Okay? So ako, kapag nag-trade ako, tinitingnan ko muna yung market momentum sa daily time frame, 4-hour time frame, kung ano ba yung takbo ng market. So tinignan natin kanina sa monthly, sa weekly, sa daily, bullish talaga siya. So maghanap ako ng entry setup or entry confirmation na puro long positions lang sa akin. Okay? So ngayon, tignan naman natin yung takbo ng Euro USD. So punta ulit tayo dito sa monthly time frame. So sa monthly time frame, bullish talaga yung market. So ito guys, ito yung possible na liquidity. So lagyan natin ng label. Okay, itong buy side liquidity. So, possible na i-take out din to ni Euro USD. Pero tignan natin. Okay? So, tignan sa weekly. Bullish din yung market. Pero dito sa weekly, merong fair value gap. Itong dalawa, itong maliit na gap na to. So, possible na yung market bumalik dyan. Okay? Bago siya umakyat. Ayan. Okay? So, titignan natin kung ano yung magiging takbo simula bukas. Okay? So, pupunta tayo sa daily time frame. Dito tayo maghahanap ng setup. So, ito, mayroon siyang movement, di ba? Pag supply and demand, ngayon, ang lakas ng demand. So, as a trader ng supply and demand, kapag may ganitong movement, okay, minsan, kadalasan, inaantay muna natin dito bumaba yan bago tayo mag-take ng entry setup. Okay? So, ngayon, nakita natin tong movement na yan. Yan. Titignan natin. So, dito nagsimula yung ayan. Okay. So, SMC. Ito yung tinatawag nilang guys sa market na order block. Ito. Okay. Kung saan nagsimula yung presyo na magkaroon na malaking movement, ang tawag po doon order block. Okay? So, ito po yan. Right? So, ngayon, ang analysis natin, punta tayo sa 4-hour time frame, possible na yung market price ng Euro USD bababa dito and then titignan natin yung confirmation kung aakyat siya dyan or magtutuloy-tuloy pababa. Okay, titignan natin.
Ganyan. So, aralin nyo lang po yung supply and demand. Kung ano yung pasok sa personality nyo guys, kasi lagi ko inuulit-ulit sa training mga videos natin sa previous is kung ano yung strategy na feel mong gawin at saka madali mong intindihin. Pero kapag natutunan mo na yun guys, kung ano yung, halimbawa, kung ginagamit mo is support and resistance, kapag yung ginagamit ko is supply and demand, pag tiningnan mo yung sa perspective ng mga trader ng support and resistance, okay, or mga pattern trader, halos pare-pareho lang yan. Depende lang yan kung paano natin siya titignan, okay? So, ito yung magiging analysis natin or analysis ko. Ayan, titignan ko this week kung magkakaroon dito ng confirmation ng buy confirmation, okay? So, bababa lang tayo sa 1 hour time frame. So, possible na yung market ngayon this week for Euro USD, okay, possible na bababa siya doon sa area na yun ng order block or doon sa demand zone, okay? So, mayroon dito confirmation ng sell. Ito, sell, okay, and then sa 15 minute, so possible na bababa yung presyo dito sa area na to. Or, possible na yung presyo naman is dumiretso na ng ganyan. Okay? So, titignan natin. So, dito kasi sa daily time frame may malaking fair value gap. Ito guys. Meron ditong fair value gap. Ayan o. Ito. So, possible na balikan pa to ng presyo. Okay? Ayan, fair value gap. So possible na balikan ng market yung presyo, yung area na yan. Okay? And then kapag bumalik siya dito, titignan natin kung ano yung magiging takbo ng market, kung magtutuloy ba siya na maging bullish or magtutuloy ba siya maging bearish. Okay? So yan po yung analysis natin ngayon dito sa Euro USD. Dito naman tayo ngayon sa JBP USD. Okay, so ito guys, ito yung mga currency pairs na favorite ko kasi correlated sila sa isa't isa, pero not all the time kasi lalong-lalo na si gold. Si Euro USD and JBP USD halos magkapareho yan ng galaw. Okay, pero syempre doble ingat pa rin sa pag-analyze. Pero si gold, grabe, medyo unpredictable talaga yan. So kung ano yung momentum, sabayan mo lang talaga. So tignan natin ngayon sa monthly time frame. So sa monthly time frame, bullish din yung market. Ito, bullish oh. Pero dito sa area na to, tignan natin, medyo nagkaroon ng ranging. Ibig sabihin ng ranging guys, kumbaga parang nagkaroon ng up and down lang dito sa area na to. Ayan no. So kung titignan natin sa monthly time frame, hindi pa natin masyado kabisado kung ano yung magiging takbo. Okay, so baba tayo ng weekly. Ayan, so sa weekly, eto. Weekly time frame is bullish ang market, okay? So kung i-zoom out mo guys, o i-zoom in mo pala, tingnan mo guys, oh. Ayan, later on kapag na-master mo na yung supply and demand, lagi mo makikita to. Ito yung tinatawag na fair value gap or other term nito is imbalance, okay? So ayan. Alright, so based sa analysis natin, possible na yung market or yung JBP bumaba dito sa area na to. Okay? Ano yung bago siya umakyat. Pero tignan natin or pwede siya magtuloy-tuloy. So, lagi tayo mag-aantay ng confirmation based sa strategy natin. Okay? Baba tayo ng daily time frame. So, sa daily time frame, ito na, nagkaroon na ng ranging. Ito, akyat baba, akyat baba. So, pag ganitong situation guys, kapag ganyan, mostly, hindi talaga ako nagtitake ng entry. Okay? Kasi, tingnan mo, umakyat siya dito, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba. Okay? Pero kung scalper ka, kaya mo sabayan yan. Pero ako kasi day trader ako and then may halo na swing na setup. So, eto kapag ganito, hindi ako nag-e-entry sa ganyang klase ng market conditions. Alright? So, sa 4 hour, tingnan natin. So kung sa 4 hour, possible na yung presyo sa area na to umakyat or possible din na dumiretso muna dito bago umakyat. Ganyan. Or possible din na bumaba siya dire-diretso pababa. Ito. Okay?
So, tignan natin sa 1 hour time frame kung meron pang mga other confirmation. So, ito guys, dahil ranging siya, siguro mag-aantay pa ako ng another 1 to 2 days. Mag-aantay ako ng another confirmation bago ako mag-take ng entry setup. Okay? So, 15-minute time frame. Alright? So, let's see. Tignan natin kung ano yung magiging takbo ng market ngayon this week. So, ngayon guys, hopefully meron kayong natutunan or naging, kumbaga na may nakuha kayong idea or naging confluence nyo sa pagtitrade nyo dito sa forex market. Okay? So, yun lang po yung ginagawa kong analyzation. Tinitingnan ko muna yung market sa monthly time frame, sa weekly time frame, sa daily time frame, 4 hour, and then sa 1 hour to 5 minutes. Yan ako nagtitake ng entry confirmation. Okay? Pag walang confirmation, walang trade. So, last Friday, and then thankful tayo na nakabingwit tayo dito sa mining gold. So, hindi ako nag-take ng entry. Tingnan nyo guys, so, pag akyat niya dito, okay, so kung nag-buy ako dyan sa area niya, possible na loss ako. So, ang ginagawa ko as a supply and demand trader, ayan o, pag umakyat, antay muna natin bumaba. And then, mag-antay ulit tayo ng another confirmation. So, ito, nakabingwit tayo dito sa area na to. 5 minute, I think 5 minute. Ayan. Okay. Actually guys, dito ako itong confirmation na to. At buti na lang, yung SL natin, okay, yung stop loss level natin dito sa area na to. Yan. Alright. Oh, mga 1:2 lang pala to. Okay, ayan. Akala ko 1:3. 1:2 lang pala yung kuha nating entry dito. Kasi tingnan nyo guys, oh. Muntik na, oh. Ayan, oh. 'Di ba? Kaya lagi, actually guys, hindi talaga natin maiiwasan yung manipulation dito sa market. So, hangga't maaari, ilagay natin sa proper stop loss level yung mga setup natin, okay? Kasi last time, do sa previous video natin, 'di ba, nagsimula tayo dito sa area na to. Tingnan nyo, grabe yung inakyat, no? So, nag-analyze tayo dito sa area na to, umakyat, okay? So, kung ikaw nakasabay ka sa area na yon, paldo-paldo ka na ngayon, alright? So, guys, huwag kalimutan na kapag nag-e-entry tayo, kailangan mag-atay ng entry confirmation, and then, syempre, apply pa rin natin yung tinatawag na risk management. Kasi, di ba, base strategy natin, risk management pa rin talaga yung magpapastay sa atin na mas matagal sa market. Kasi yung strategy natin, hindi talaga yan 100% guaranteed. Okay? So, yung setup na yan, paulit-ulit lang yung mangyayari sa market. As long as maganda yung risk management mo, yung discipline mo, yung patience mo, okay, magiging profitable ka dito sa forex trading. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe, and then i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa upcoming trading video natin. Okay? So, maraming salamat at kita-kits po tayo sa next na video.